Ibigay mo na ang pirma mo, Sarina. Huwag mo nang pahabain pa ang paghihirap nating lahat. Nico, 8 buwan na ang dinadala ko. Konting panahon na lang, manganganak na ako. Bakit ngayon mo pa gagawin sa amin ito? Iyan na nga ang problema, Sarina. Ang akala mo, ang pagbubuntis mo ang magiging kadena ko para manatili sa tabi mo. Hindi mo ba nakikita? Si Bianca ang kailangan ko. Siya ang may pera. Siya ang may koneksyon sa Manila. At siya ang makakapagligtas sa kumpanya ko. Kumpanya mo, Nico, nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbayad ng mga utang mo noong nagsisimula ka pa lang? Halos hindi ako bumili ng bagong damit para lang may maipuhunan ka. Huwag mo nang isumbat ang mga barya na ibinigay mo, Sarina. Utang na loob. Tigilan mo na ang pagiging bida-bidahan mo. Masakit man sabihin, pero wala kang silbi sa mga plano ko sa buhay. Narinig mo naman ang anak ko, hindi ba? Ang tigas din ng mukha mo para manatili pa rito. Isang malas ka sa pamilyang ito, simula nang pumasok ka sa pamamahay ko. Nay, kayo pa ba ang nagsasabi niyan? Ako ang nag-alaga sa inyo noong may sakit kayo. Ako ang... Tumahimik ka. Ang kailangan ni Nico ay asawang may class, hindi isang katulad mo na amoy kusina at walang alam kundi magtipid ng barya. Umalis ka na bago ko patawagin ang mga tanod para kalad ka rin ka palabas. Ang mga salitang binitawan ni Nico ay parang mga patalim na unti-unting humihiwa sa natitirang piraso ng puso ni Sarina. Sa loob ng 5 taon, ibinigay niya ang lahat, ang kanyang oras, ang kanyang lakas, at ang kanyang sariling dangal ay itinaya niya para sa lalaking pinangako niyang mamahalin sa hirap at ginhawa. Ngunit sa harap niya ngayon, nakatayo ang isang Nico Alcantara na hindi na niya kilala. Isang lalaking tila nilamon na ng ambisyon at ganid. Sa tabi nito ay si Bianca, suot ang isang mamahaling bestido na tila nanunuya sa kanyang luma at kupas na pambahay. Ang bawat sulyap ni Bianca ay puno ng panghahamak, isang tahimik na deklarasyon na siya na ang bagong reyna sa kahariang binuo ni Sarina gamit ang sariling dugo at pawis. Ramdam ni Sarina ang bawat pintig ng kanyang puso na tila sumasabay sa mabigat na galaw ng sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi lamang nagmumula sa pagtataksil, kundi sa katotohanang ang taong itinuring niyang mundo ay siya ring wumasak sa kanyang langit. Tumingin siya kay Aling Lourdes, ang biyena na itinuring niyang sariling ina. Ang mukha ng matanda na dati ay pinupunasan niya ng pawis kapag ito ay nilalagnat, ngayon ay puno ng puot at kawalang galang. Walang bakas ng utang na loob. Walang kahit katiting na awa para sa apo na malapit ng isilang. Dahan-dahang hinubad ni Nico ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na simbolo ng kanilang sumpaan ay parang isang mabigat na pasanin na nais na niyang itapon. Isang malamig na tunog ang umaling-awngaw ng bitawan niya ang singsing sa ibabaw ng lamesa, direkta sa loob ng mangkok ng mainit na lugaw, nakakaluto pa lamang ni Sarina para sa kanilang hapunan. Ang usok mula sa lugaw ay dahan-dahang paitaas, tila isang huling hininga ng kanilang pagsasama. Namanhid ang buong katawan ni Sarina. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay lumipat sa kanyang mga kamay na nanginginig habang hinahawakan ang kanyang malaking tiyan. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang buong mundo sa paligid niya. Ang mga alaala ng kanilang masasayang sandali. Ang mga pangarap na binuo nila sa ilalim ng ulan, ang mga pangakong sabay silang tatanda, ay naglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Walang babala, kinuha ni Nico ang lumang bag na naglalaman ng iilang gamit ni Sarina at marahas itong itinapon sa labas ng pintuan. Ang mga gamit na maingat na inipon ni Sarina para sa kanyang magiging anak ay humampas sa basang lupa. Ang langit sa labas ay tila nakikisama sa kanyang pagdadalamhati. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang lamunin ang katahimikan ng gabi, habang ang kulog ay nagbibigay ng babala sa isang mas malaking unos na darating. Itinulak siya ni Aling Lourdes patungo sa pinto. Ang bawat hakbang ni Sarina ay mabigat.
Hindi dahil sa bigat ng kanyang dinadala, kundi dahil sa bigat ng kanyang nadudurog na kaluluwa. Nang tuluyan siyang mailabas, ang malamig na tubig ng ulan ay agad na dumampi sa kanyang balat, na nagpadama sa kanya ng isang matinding panginginig na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang pinto ng bahay na itinuring niyang tahanan ay malakas na nagsara sa kanyang harapan. Ang tunog ng pagkakalapat ng kahoy ay tila isang huling hatol na wala na siyang babalikan. Nakatayo si Sarina sa gitna ng dilim, basang-basa at nanginginig. Ang putik sa kalsada ay unti-unting kumakapit sa kanyang mga paa, ngunit wala na siyang pakiramdam. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling hikbi na pilit niyang pinipigilan at ang malakas na tibok ng puso ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Naglakad siya ng walang katiyakan kung saan pupunta. Ang bawat kislap ng kidlat ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kalsadang puno ng baha. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang unti-unting pagtigas ng kanyang tiyan. Isang matinding kirot ang gumuhit mula sa kanyang balakang patungo sa kanyang puson. Napahawak siya sa isang puno sa gilid ng daan, pilit na kumakapit para hindi tuluyang mabuwal. Sa gitna ng kanyang paghihirap, pumasok sa kanyang isipan ang kanyang nakaraan. Ang karangyaan na tinalikuran niya para sa isang buhay na payak. Ang kanyang ama na binalaan siya tungkol sa mga lalaking katulad ni Nico. Ang pangalan ng kanyang pamilya, ang Villamor Legacy, na pilit niyang itinago dahil sa hangaring mahalin siya ng isang tao nang dahil sa kung sino siya at hindi dahil sa kung ano ang mayroon siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng ulan. Ang sakripisyong akala niya ay sapat na. Iyon pala ang magiging simula ng pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Biglang nanlambot ang kanyang mga binti. Ang sakit ay naging mas madalas at mas matindi. Napaluhod siya sa basang lupa. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa putik. Sa layo ng kalsada, isang pares ng maliwanag na ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang lumalapit. Ang liwanag ay tila sumasaksak sa kanyang mga mata, ngunit wala na siyang lakas para umiwas. Ang huling naalala ni Sarina bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin ay ang init ng sariling luha na humahalo sa malamig na tubig ng ulan. Ang kanyang huling hininga bago mawalan ng malay ay isang bulong para sa kanyang anak. Patawarin mo ako, Amara. Hindi kita hahayaang mamuhay sa dilim. Ang sasakyan ay huminto sa tapat ng kanyang nakabulagtang katawan. Ang isang matandang lalaki ay mabilis na bumaba. Bitbit ang isang lumang kapote at nagmadaling lumapit sa babaeng tila iniwan na ng mundo sa gitna ng unos. Ang amoy ng krudo at basang bakal ay humahalo sa malamig na hangin sa loob ng lumang jeep ni Mang Delfin. Bawat yanig ng sasakyan sa bakubakong kalsada ng Batangas ay tila isang dagok sa nanghihinang katawan ni Sarina. Nakahiga siya sa mahabang upuan, ang kanyang ulo ay nakasandal sa malamig na hamba ng bintana, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bubungan ng sasakyan, na lumilikha ng isang tila walang katapusang ingay na sumasabay sa kanyang mabilis na paghinga. Kaunting tiis na lang, iha. Malapit na tayo sa ospital. Ang nag-aalalang tinig ni Mang Delfin ay bahagyang nangingibabaw sa ingay ng makina. Ang matanda ay pilit na binibilisan ang pagpapatakbo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, habang ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang daan sa gitna ng kadiliman. Hindi na makasagot si Sarina. Ang bawat kirot sa kanyang puson ay parang isang higanteng kamay na pumipiga sa kanyang buong pagkatao. Sa bawat pagpitik ng sakit, ang tanging imaheng pumapasok sa kanyang isipan ay ang mukha ni Nico, ang malamig nitong mga mata at ang paraan ng pagtatapon nito sa kanyang singsing. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama ay parang mga bubog na lalong nagpapahirap sa kanyang bawat paghinga. Nang makarating sila sa pampublikong ospital, ang amoy ng gamot at kalawang ay agad na bumalot sa kanyang mga pandama.
Ang paligid ay puno ng mga taong naghihintay. Ang mga pader ay kupas na at ang mga ilaw ay aandap-andap. Sa gitna ng kaguluhan, inilipat si Sarina sa isang matigas na stretcher. Ang bawat paggulong ng mga gulong nito sa semento ay nagbibigay ng matinding panginginig sa kanyang katawan. Please, ang anak ko. Iligtas niyo ang anak ko. Ang nanghihinang pakiusap ni Sarina sa doktor na lumalapit sa kanya. Ang kanyang boses ay parang isang tuyong dahon na tinangay ng hangin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang uri ng determinasyon na tanging isang ina lamang ang makakaunawa. Ang sumunod na ilang oras ay naging isang malabo at madugong pakikibaka. Ang puting kisame ng delivery room ay tila naging isang canvas ng kanyang mga pagdurusa. Sa bawat sigaw niya ng sakit, itinatapon niya ang lahat ng puot, lahat ng pag-asa na binaliwala, at lahat ng pag-ibig na itinuring na basura. Ang bawat pagirin niya ay hindi lamang para ilabas ang bagong buhay, kundi para palayain ang sarili mula sa rihas ng kanyang nakaraan. At sa wakas, isang mahina ngunit matapang na tinig ang bumati sa katahimikan ng silid. Isang iyak na tila isang deklarasyon ng pag-iral. Nang ilapag ang maliit at madulas na sanggol sa kanyang dibdib, ang mundo ni Sarina ay biglang huminto. Ang init ng balat ng kanyang anak ay tila isang mahiwagang gamot na nagpatigil sa lahat ng hapdi. Amara, ang aking Amara, bulong niya habang ang mga luha ay muling dumadaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pait. Ito ay luha ng isang reynang nahanap na ang kanyang tunay na kayamanan. Kinabukasan, habang nakahiga sa isang masikip na ward, lumapit si Mang Delphine bitbit ang isang supot ng mainit na tinapay at isang maliit na baso ng kape. Ang matanda ay tila hindi natulog. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkapagod, ngunit may bakas ng ngiti. Ito lang ang nakayanan ko, iha. Pambili mo ng gatas para sa bata. Ang sabi ni Mang Delphine habang inilalagay ang ilang pirasong barya at lukot na 20 pesos sa tabi ng una ni Sarina. Huwag kang mag-alala, ang Diyos ay hindi natutulog. Ang simpleng kabutihang yon mula sa isang taong hindi naman niya kamag-anak ay mas masakit pa sa sampal para kay Sarina. Mas may malasakit pa ang isang estranghero kaysa sa pamilyang pinaglingkuran niya ng 5 taon. Sa sandaling iyon, isang yata ang lumapit at naglapag ng isang lumang dyaryo sa kanyang mesa. May nag-iwan po nito sa labas, para raw sa inyo. Ang sabi ng yata, bago mabilis na umalis. Binuksan ni Sarina ang dyaryo at ang kanyang puso ay tila muling binitay. Sa pahina ng Society News, naroon ang malaking larawan ni Nico at Bianca, nakangiti habang nagtataas ng baso ng champagne. Ang titulo ng balita, The New Power Couple, Nico Alcantara and Harris Bianca Soriano announce engagement. Ang kaibahan ng kanyang kalagayan, duguan, naghihirap at umaasa sa limos, sa marangyang buhay na tinatamasa ni Nico, sa mga sandaling iyon ay nagdala ng isang matinding lamig sa kanyang mga ugat. Ang poot na akala niya ay napalitan na ng pagmamahal sa anak ay muling nag-alab, mas matindi at mas mapanganib. Mula sa malayo, sa dulo ng pasilyo ng ospital, isang lalaki na may suot na itim na Amerikana ang tahimik na nakamasid. Ang kanyang pagkakatayo ay formal, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Sarina. Hindi siya lumalapit, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang anino na nagbabantay. Nang mapansin ni Sarina ang lalaki, bigla itong tumalikod at naglakad palayo na nag-iwan ng isang pakiramdam ng kuryosidad sa isipan ng babae. Hinawakan ni Sarina ang kanyang maliit na cellphone na himalang hindi nabasa ng ulan. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang isang numero na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ito ang numerong magbabago sa lahat. Ito ang numerong tatapos sa pagpapanggap ni Sarina de la Cruz. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga. Ang bawat tunog ng pagring ay parang isang martilyo na bumabasag sa kanyang lumang pagkatao.
Sa bawat segundo ng paghihintay, ang kanyang mukha ay nagbabago. Ang lambot ay napapalitan ng talim. Ang awa ay napapalitan ng kapangyarihan. Villamor Legacy Group, magandang umaga. Sino po sila? Ang boses sa kabilang linya ay formal at malamig. Huminga ng malalim si Sarina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang anak na mahimbing na natutulog. Sa kanyang tinig ay wala na ang pag-aalinlangan. Wala na ang takot. Ito si Sarina Villamor. Ipaalam mo sa Board of Directors, ang tagapagmana ay nagbabalik. Ang marangyang itim na sasakyan na pumarada sa tapat ng pampublikong ospital ay tila isang malaking banta sa katahimikan ng paligid. Ang mga driver at gwardiya na nakauniforme ng formal ay mabilis na kumilos upang buksan ang pinto para sa isang matandang babae na may bakas ng awtoridad sa bawat galaw. Si Lola Ines, ang pinagkakatiwalaang vunuoy ng mga Villamor, ay nagmamadaling pumasok sa loob ng ward. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha nang makita ang kalagayan ng kanyang pinakamamahal na alaga. Hiya, ang aking munting Sarina. Ang tinig ni Lola Ines ay nangangatog sa sobrang emosyon habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Sarina. Anong ginawa nila sa'yo? Bakit mo hinayaang umabot sa ganito? Hindi nakapagsalita si Sarina. Sa halip ay mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakaakap sa kanyang anak na si Amara. Ang pagsakay sa pribadong eroplano patungo sa Iloilo ay naging isang tahimik na paglalakbay. Habang nakatingin sa mga ulap mula sa bintana, naramdaman ni Sarina ang unti-unting paglayo ng kanyang lumang buhay sa Batangas. Ang bawat milya na nadadagdag ay tila isang layer ng sakit na pilit niyang iniiwan. Ngunit ang galit sa kanyang puso ay nananatiling matalim at sariwa. Nang tumigil ang sasakyan sa harap ng Villamor Mansion, ang mga puting haligi at malalawak na hardin ay tila bumati sa kanyang pagbabalik. Ang amoy ng mga bulaklak ng dapo at ang samyo ng lumang kahoy sa loob ng bahay ay nagdala ng mga gunita ng kanyang kabataan. Isang panahong hindi pa niya kilala ang salitang pagtataksil. Dinala ni Sarina si Amara sa tapat ng malaking larawan ng kanyang lolo, si Don Severino Villamor. Ang mga mata ng matanda sa painting ay tila nakamasid ng may halo ng pagmamahal at panunumbat. Lolo, patawad, bulong ni Sarina habang nakatitig sa portrait. Naging bulag ako sa pangako ng pag-ibig. Akala ko, sapat na ang maging tapat para mahalin din ako ng tapat. 5 taon kong sinayang ang pangalan mo para sa isang taong ang tingin sa akin ay pabigat lamang. Ngunit tapos na ang panahong iyon. Hinding-hindi ko nahahayaan na may umapi pa sa amin ng anak ko. Sa loob ng kanyang silid, na nanatiling maayos at malinis sa kabila ng mahabang panahon, naupo si Sarina sa harap ng salamin. Ang kanyang mahabang buhok, na dati ay matiyagang sinusuklay ni Nico, at sinasabing ito ang pinakapaborito niyang katangian ni Sarina, ay tila naging isang paalala ng kanyang kahinaan. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa cabinet. Ang bawat paggalaw ng talim ng gunting na humihiwa sa kanyang buhok ay lumilikha ng isang marahang tunog ng pagkaputol, tila mga kadenang isa-isang nalalagot. Ang mahahabang hibla ng buhok ay dahan-dahang nahuhulog sa sahig, gaya ng kanyang mga lumang pangarap na wala ng puwang sa kanyang bagong mundo. Nang matapos siya, ang babaeng nakatingin sa salamin ay hindi na ang mapagkumbabang si Sarina de la Cruz. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon at may talim. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng determinasyon. Lumapit si Lola Ines, bit-bit ang isang gintong suklay. Sinimulan nitong ayusin ang natitirang buhok ni Sarina nang may pag-iingat. Ang ginto, kahit ilubog mo sa putik, Sarina, ginto pa rin. Ang mahinang sabi ni Lola Ines habang nakatingin sa refleksyon ng kanyang alaga. Maaaring nadumihan ka ng kanilang mga kamay, ngunit ang halaga mo ay hindi kailanman mababawasan. Panahon na para ipakita mo sa kanila kung sino ang kinalaban nila. Tumango si Sarina at agad na binuksan ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard.
Binubuksan ng mga lihim na file ng kumpanya ni Nico na matagal na niyang binabantayan sa pamamagitan ng kanyang mga abogado sa Manila. Nakita niya ang mga butas sa pananalapi, ang mga utang na pilit itinatago ni Nico, at ang mga illegal na transaksyong sinisimulan ni Ramon. Nais niyo palang umakyat sa itaas, ha? Ang mapait na bulong ni Sarina sa sarili habang binabasa ang balita tungkol sa nalalapit na sapnapan o merger ng kumpanya ni Nico at ng Villamor Legacy Group. Ibibigay ko sa inyo ang langit na hinahangad nyo bago ko kayo hayaang bumagsak sa pinakamalalim na hukay. Gayunpaman, sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang bagay ang nagpabagabag sa kanyang isipan. Naalala niya ang mga dokumentong ilang beses siyang pinapirmahan ni Ramon noong sila ay nasa Batangas pa. Ang mga papel na sinabi nitong para sa insurance ng pamilya. Sa kanyang pagsusuri sa records, wala siyang makitang bakas ng mga dokumentong yon. Nasaan ang mga folder na yon? Anong balak gawin ni Ramon sa kanyang mga lagda? Hinaplos ni Sarina ang pisngi ng natutulog na si Amara. Ang kanyang anak ang kanyang tanging kahinaan, ngunit ito rin ang kanyang magiging pinakamalakas na sandata. Lola Ines, tawagan mo si Attorney Castillo. Ang utos ni Sarina nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Sabihin mo sa kanya, ang plano para sa pagbili ng kumpanya ng mga Alcantara, ituloy na natin. Ngunit gusto kong ako mismo ang pumirma sa huling kasunduan. Tumayo si Sarina at lumakad patungo sa bintana ng mansion. Ang malawak na lupain ng mga Villamor ay sumasalamin sa kapangyarihang muli niyang hinahawakan. Ang hangin ng Iloilo ay tila nagdadala ng babala para sa mga taong nag-akalang sila ay nanalo na. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang magdidikta ng katapusan. Ano ba, Nico? Bakit parang napaka-tight mo naman sa budget ngayon? I told you, kailangan kong bilhin ang bag na ito para sa event ng mga Soriano next week. Ayokong magmukhang basahan sa harap ng mga cousins ko. Bianca, intindihin mo naman. Maraming bayarin ang kumpanya ngayon. Biglang nag-pull out ang dalawang major suppliers natin at hindi ko alam kung bakit. Konting tiis lang. Kapag natuloy ang merger sa Villamor, kahit buong store pa sa Greenbelt ay bibilhin ko para sa'yo. You keep promising me that merger, pero hanggang ngayon wala pa ring progress. Siguraduhin mo lang, Nico. Ayokong mapahiya sa pamilya ko. People think I'm marrying a successful businessman, not someone who struggles with credit card bills. I know, baby. I'm doing my best. Pero please, bawas-bawasan mo muna ang pag-swipe. Even my mom is complaining na hindi ko na siya naibibili ng mga gamot niya dahil lahat ng cash flow natin ay napupunta sa mga lifestyle expenses mo. Oh please! Your mom is just being dramatic. Hindi naman siya mamamatay kung malalate ng ilang araw ang vitamins niya. My reputation is at stake here, Nico. Don't let me down. Inihagis ni Bianca ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama nang may halong inis. Ang kanyang mukha, na puno ng mamahaling kolorete, ay nagpapakita ng isang uri ng pagkayamot na tila ba ang buong mundo ay may utang sa kanya. Sa loob ng kanilang marangyang condo unit na kinuha ni Nico sa pamamagitan ng utang, ang paligid ay puno ng mga paper bags mula sa mga mamahaling butika, ngunit ang katotohanan ay nakatago sa ilalim ng mga kama, mga kahon, ng mga pekeng designer bags na binibili niya sa murang halaga upang ipakita sa social media na siya ay kabilang pa rin sa alta sosyedad. Hindi alam ni Nico na ang rich heiress na pinakasalan niya ay isa lamang ilusyon. Ang pamilyang Soriano ay matagal nang lubog sa utang at si Bianca ay naghahanap lamang ng isang Conrad Dathan o isang lalaking sasalo sa kanilang mga bayarin bago tuluyang gumuho ang kanilang pangalan. Samantala, sa kusina ng kanilang bahay sa Batangas, nauupo si Aling Lourdes sa tapat ng isang malamig na lamesa. Ang bahay na dati ay laging maayos at mabango dahil sa sipag ni Sarina, ngayon ay magulo at madumi. Ang mga plato ay nakatambak sa lababo at ang sahig ay malagkit dahil sa mga natapong pagkain na walang naglilinis. Lourdes, nasaan na ang passbook mo? Sabi ni Nico, kailangan lang natin ng kaunting pandagdag
Para sa expansion ng business, ibabalik din naman niya agad pagkatapos ng merger. Ang boses ni Ramon ay puno ng mapanlinlang na tamis habang papalapit sa kanyang ina. Ramon, iyon na lang ang natitirang pera ko. Iyon ang itinabi ko para sa aking libing at para sa mga gamot ko. Sabi ni Nico noon, marami na siyang pera, kaya hindi ko na kailangang mag-alala. Ang mahinang sagot ni Aling Lourdes, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Nay, huwag na kayong makulit. Para rin naman ito sa ikabubuti nating lahat. Kapag naging bahagi na tayo ng Villamor Legacy, hindi na natin kailangan ng maliit na perang ito. Ibigay niyo na sa akin ang susi ng drawer mo. Walang nagawa ang matanda, kundi panoorin ang kanyang anak na si Ramon habang hinalughog ang kanyang mga gamit. Nang makuha ni Ramon ang passbook, mabilis itong umalis nang hindi man lang tinatanong kung kumain na ba ang kanyang ina. Naiwang mag-isa si Aling Lourdes sa katahimikan. Ang kanyang paningin ay napunta sa sulok ng kusina kung saan dati ay laging nakatayo si Sarina. Nagluluto ng kanyang paboritong ginataang gulay. Naalala niya kung paano siya matiyagang hinihililot ni Sarina kapag sumasakit ang kanyang mga binti. At kung paano nito tinitiis ang lahat ng kanyang masasakit na salita nang walang imik. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ng matanda. Hindi dahil sa sakit ng kanyang karamdaman, kundi dahil sa isang uri ng pangungulila na ngayon lamang niya naramdaman. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng pangalan ng babaeng kanyang itinaboy. Napatingin siya sa sahig at doon, sa ilalim ng lumang aparador, ay may nakita siyang isang kumikinang na bagay. Marahan siyang yumuko at pinulot ito. Iyon ang singsing sa kasal ni Sarina. Ang gintong bilog na puno na ng dumi at alikabok, tila isang simbolo ng kanilang pamilya na unti-unti nang nabubulok mula sa loob. Marahang pinunasan ni Aling Lourdes ang singsing gamit ang kanyang duster. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, isang patak ng luha ang lumandas sa kanyang kulubot na pisngi. Sa kabilang dako, sa opisina ni Nico, ang tensyon ay lalong tumataas. Ang kanyang computer screen ay puno ng mga pulang marka, mga unpaid invoices at mga demand letters mula sa mga bangko. Ang bawat tawag sa telepono ay tila isang banta sa kanyang natitirang katinuan. Nico, may dumating na sulat mula sa Villamor Legacy Group. Ang sabi ng kanyang sekretary habang pumasok sa silid, bit-bit ang isang puting sobre na may gintong selyo. Mabilis na kinuha ni Nico ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pag-asang ito na ang sagot sa lahat ng kanyang problema. Hindi niya alam na ang bawat salitang nakasulat sa loob ng liham na yon ay isang hakbang patungo sa kanyang sariling bitag. Ang sulat ay formal at direkta. Isang imbitasyon para sa isang formal na pagpupulong sa main office ng Villamor sa Manila upang simulan ang final review para sa merger. Sa dulo ng liham, nakasulat ang pangalan ng taong makakaharap niya, S. Villamor, chairperson at CEO. Finally, ang sigaw ni Nico, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa kasakiman. Sabi ko na nga ba, hindi nila matatanggihan ang potensyal ng kumpanya ko. Bianca, maghanda ka, we're going to Manila. Hindi niya alam. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ay nakaupo si Sarina sa kanyang madilim na opisina. Pinapanood ang bawat galaw ni Nico sa pamamagitan ng mga report ng kanyang mga tauhan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang itinatabi ang isang folder na naglalaman ng mga ebidensya ng mga utang ni Bianca. Tikman mo ang tamis ng tagumpay, Nico, bulong ni Sarina sa hangin. Dahil kapag nasa itaas ka na, doon kita hahayaang maramdaman ang hapdi ng pagbulusok pababa. Miss, kanina pa kami rito. Do you know who we are? Kami ang may-ari ng Alcantara Logistics at may appointment kami mismo sa chairperson ninyo. Why are we sitting here in the lobby like some random applicants? Pasensya na po, Sir Nico. Ang bilin po kasi ni chairperson, kailangang matapos muna ang internal board meeting bago tumanggap ng mga bisita.
Maaari po ba kayong maghintay ng kaunti pa? Gusto niyo po ba ng tubig o kape? Cape? Do I look like I need your cheap coffee? Just tell your boss that Nico Alcantara is here. I'm not used to waiting, especially in a place that's supposed to be our future partner. Nico, baby, calm down. Baka naman busy lang talaga sila. Pero you're right, this is quite disrespectful. Sa Manila Polo Club, they never make us wait like this. Ang ganda pa naman ng outfit ko today, and this lobby is just so-so. I'm sorry, Bianca. Ayoko lang na nasasayang ang oras natin. Pero sige, for the sake of the merger, I will wait. Pero siguraduhin nilang worth it ang paghihintay na ito. Sa kabilang bahagi ng gusali, sa loob ng pinakamataas na palapag, kung saan matatagpuan ang opisina ng chairperson, nakatayo si Sarina sa harap ng isang malaking pader na puno ng mga monitor. Ang bawat sulok ng gusali ay makikita sa mga screen na yon. At sa gitna ng isa sa mga monitor, nakita niya ang mukha ni Nico. Isang mapait na alaala ang gumuhit sa kanyang isipan. Ang imahe ni Nico na pinaghihintay siya sa labas ng kanilang bahay noon habang umuulan dahil busy raw ito sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Gayong ang totoo ay kachat na pala nito si Bianca. Ngayon, ang sitwasyon ay baliktad na. Pinapanood ni Sarina si Nico na hindi mapakali sa kanyang kinauupuan, habang si Bianca naman ay panay ang ayos ng kanyang buhok at pagtingin sa kanyang sarili sa screen ng kanyang cellphone. Ang bawat galaw ni Nico, ang pag-aayos ng kanyang mamahaling relo, ang pagpunas ng pawis sa noo, at ang pagyuko nito para ayusin ang sapatos ni Bianca, ay nagbibigay kay Sarina ng isang uri ng kasiyahang may halong pait. Ang bilis ng ikot ng mundo, Nico. Bulong ni Sarina habang ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa malamig na baso ng tubig sa kanyang lamesa. Dati, ikaw ang nagpapaikot sa akin sa iyong mga daliri. Ngayon, ikaw ang sumasayaw sa bawat kumpas ng aking kagustuhan. Kinuha ni Sarina ang isang kulay itim na ballpen at mabilis na nilagdaan ang isang dokumento sa kanyang harap. Iyon ay ang utos para sa agarang pagkansela ng letter of intent para sa isa sa mga maliliit na sub-projects ng kumpanya ni Nico. Ito ay isang paunang tikim lamang ng bagyong darating sa buhay ng mga Alcantara. Bago siya lumabas ng opisina, pumasok siya sa isang maliit na silid sa loob ng kanyang suite. Doon ay mahimbing na natutulog ang maliit na si Amara sa loob ng isang marangyang kuna. Marahang yumuko si Sarina at hinalikan ng noo ng kanyang anak. Ang amoy ng sanggol ay tila isang banal na basbas na nagpapatibay sa kanyang puso. Para sa iyo ito, anak. Hindi na tayo muling yuyuko sa kahit na sino. Ang mahinang pangako ni Sarina bago siya muling lumabas at isuot ang kanyang malaking itim na salamin. Samantala sa lobby, ang tunog ng bumubukas na pintuan ng elevator ay naging hudyat ng paggalaw sa paligid. Ang mga staff ng Villamor Legacy Group ay biglang naging formal at tumayo ng tuwid. Isang aura ng kapangyarihan ang tila bumalot sa buong sulyap ng mga tao nang lumabas ang isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana. At sa gitna nila ay isang babaeng nakasuot ng puting vest at pantalon. Naglalakad si Sarina ng may tiyak na hakbang. Ang bawat tunog ng kanyang mga takong sa makintab na marmol na sahig ay lumilikha ng isang ritmo ng awtoridad. Hindi siya tumitingin sa kaliwa o kanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa pintuan ng gusali. Saktong nakatayo si Nico sa tapat ng reception desk nang dumaan ang grupo ni Sarina. Isang pamilyar na samyo ng pabango ang humaplos sa kanyang pangamoy. Isang amoy ng mga sariwang rosas at vanila. Ang mismong pabangong binili niya para kay Sarina noong kanilang unang anibersaryo, ngunit itinapon din niya ang bote nito noong gabi ng kanilang paghihiwalay dahil mabaho raw ito at mura. Natigilan si Nico. Ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwa habang sinusundan ng tingin ng likuran ng babaeng dumaan. Ang tindig nito, ang paraan ng paggalaw ng balikat at ang kislap ng balat nito ay tila isang multo mula sa kanyang nakaraan. Sarina,
Ang mahinang tawag ni Nico na tila hindi niya namamalayan ang kanyang sariling sinasabi. Ano yon, baby? Sino ang tinatawag mo? Ang tanong ni Bianca habang nakataas ang isang kilay. Wala, wala. Akala ko lang kasi, hindi natapos ni Nico ang kanyang sasabihin dahil ang babae ay tuluyan ng nakalabas ng gusali at pumasok sa loob ng isang naghihintay na itim na limousine. Ang madilim na bintana ng sasakyan ay hindi nagbigay ng pagkakataon para makita ni Nico ang mukha ng taong nasa loob. Gayunpaman, sa loob ng sasakyan, tinanggal ni Sarina ang kanyang salamin at tumingin sa side mirror. Nakita niya si Nico na nakatayo pa rin sa labas ng lobby, tila nagtataka at naghahanap ng kasagutan sa hangin. Isang malamig na kislap ang dumaan sa mga mata ni Sarina. Hindi mo pa ako nakikita ng malapitan, Nico. Ang bulong ni Sarina sa loob ng tahimik na sasakyan. At kapag nangyari iyon, hihilingin mo na sana ay nanatili ka na lang sa gitna ng dilim. Nico, stop it! Huwag mo na siyang dalhin sa ospital. I'm telling you, she's just acting. Alam mo naman ang nanay mo, gusto lang niya ng attention dahil hindi mo siya nabisita nitong weekend. Sayang lang ang panggas at ang ipapambayad natin sa ER. Bianca, tignan mo siya. Namumutla na si nanay at halos hindi na makahinga. What if it's her heart again? Exactly. If it's her heart, it's going to cost us hundreds of thousands. May kailangan tayong bayaran na venue for our engagement party next month, Nico. Huwag mong sabihing uunahin mo pa yan kaysa sa atin. Just give her some water and let her rest. She'll be fine. Pero Bianca, walang pero-pero. If you leave now, don't expect me to be here when you get back. Mag-isip ka, Nico. Your future or your past. Ang katawan ni Aling Lourdes ay nakahiga sa sahig ng kanilang sala sa Batangas. Walang laban at tila isang tuyong dahon na hinampas ng hangin. Ang kanyang paghinga ay mababaw at ang bawat binitaw na salita ni Bianca ay naririnig niya. Tila mga tinik na tumutusok sa kanyang natitirang malay. Nakita niya ang kanyang anak, si Nico, na tumayo at dahan-dahang tumalikod, sumusunod sa bawat kumpas ni Bianca patungo sa labas ng pintuan. Ang tunog ng sasakyang papalayo ay tila isang huling hininga ng kanyang pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang kadiliman, isang pamilyar na bango ang tila dumaan sa kanyang pang-amoy. Ang amoy ng mga rosas. Isang malambot na kamay ang humawak sa kanyang pulso at isang boses na puno ng profesionalismo ngunit may bahid ng pagmamalasakit ang bumati sa kanyang pandama. Dahan-dahan lang po, Aling Lourdes, narito na ako. Hindi po namin kayo pababayaan. Nang magising si Aling Lourdes, hindi siya nasa kanilang maduming bahay. Ang puting kisame at ang malamig na bugso ng aircon ay nagpahiwatig na siya ay nasa isang pribadong silid ng isang mamahaling ospital sa Manila. Sa tabi niya ay isang lalaking nakaputing Amerikana, si Dr. Mendoza, ang isa sa pinakasikat na cardiologist sa bansa. Sa sino ang nagdala sa akin dito? Ang anak ko ba? Si Nico? Ang mahinang tanong ni Aling Lourdes, may bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Umiling ng marahan si Dr. Mendoza habang tinitignan ng medical chart. Ang inyong benefactor po ang nag-asikaso ng lahat. Siya rin ang tumawag sa akin para pumunta rito ng personal. Sabi niya, kailangan ninyong makuha ang pinakamagandang serbisyo. Benefactor? Sinong benefactor? Wala akong kilalang mayaman. Iyon din po ang itinanong ko sa kanya noon. Ang sabi ni Dr. Mendoza habang inaayos ang swero ng matanda. 5 taon na ang nakalilipas. Noong kailangan ninyo ng heart surgery, ang benefactor na ito rin ang lumapit sa akin. Siya ang nagbayad ng lahat ng bill ninyo, cash. Pero nakiusap siya na huwag ipaalam sa inyo o kahit kay Nico. Sabi niya, gusto niyang isipin ninyo na galing ang pera sa pagsisikap ng anak ninyo para hindi kayo mailang sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Aling Lourdes. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok ng panandalian. Ano? Ang akala ko, sabi ni Nico, nanghiram siya sa mga kaibigan niya. Sabi niya, pinaghirapan niya ang bawat sentimo para iligtas ako.
Pasensya na po, Aling Lourdes, pero ang totoo ay si Sarina ang nagbayad ng lahat ng iyon. Ang direktang sagot ng doktor. Siya ang nakiusap sa akin. Sabi niya sa akin noon, "Huwag niyo pong hahayaang mamatay ang biyenan ko, Dok. Kahit lahat ng savings ko, kunin niyo na, iligtas niyo lang siya." Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na sumampal sa mukha ni Aling Lourdes. Ang lahat ng pagmamalupit niya kay Sarina, ang bawat mura, ang bawat pagtaboy, at ang pagpayag niyang palayasin ito sa gitna ng ulan habang buntis. Ang lahat ng iyon ay nagbalik sa kanyang isipan, gaya ng isang pelikula ng kanyang sariling kasamaan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang lumang duster na nakatupi sa gilid ng kama. Mula sa bulsa nito, inilabas niya ang maduming singsing na napulot niya sa ilalim ng aparador. Ang gintong bilog na dati ay kumikinang, ngayon ay tila sumasalamin sa kanyang madilim na kaluluwa. Diyos ko, anong ginawa ko? Ang hagulgol ni Aling Lourdes na hindi na niya napigilan. Ang bawat patak ng kanyang luha sa ibabaw ng singsing ay tila isang huling hiling ng kapatawaran sa isang taong wala na sa kanyang tabi. Ang taong nagligtas sa buhay ko, siya ang sinira ko. Sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Nico. Suot ang kanyang mamahaling suit at may bakas ng pagkainis sa mukha. "Nay, bakit ba nandito ka sa ospital na ito? Di mo ba alam kung magkano ang presyo ng bawat gabi rito? I was forced to leave a very important business gala just because the neighbor called me. At sino ang nagbayad ng deposit mo rito?" Tumingin si Aling Lourdes sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, hindi na paghanga ang nakita niya sa mga mata nito, kundi isang matinding pagkamuhi sa sariling dugo. "Nico, nasaan si Sarina? Sabihin mo sa akin ang totoo. Nasaan ang asawa mo?" "Nay, please! Stop mentioning that woman's name. Sarina is gone. She's probably back in some God-forsaken province, struggling with her useless life. Wala na siya, Nay. She is dead to us. Kalimutan mo na siya dahil si Bianca na ang buhay natin ngayon." Ang sigaw ni Nico ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway ng ospital. Sa labas lamang ng pinto, nakatayo ang isang babaeng nakaitim, ang kanyang anino ay mahaba sa sahig. Marahan niyang inalis ang kanyang salamin at sa kislap ng kanyang mga mata ay makikita ang isang uri ng galit na kasing lalim ng karagatan. Humarap si Sarina sa pinto. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa doorknob, ngunit hindi niya ito itinuloy. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang naririnig ang boses ni Nico. "Patay na nga ang Sarina na kilala mo, Nico." Bulong ni Sarina sa hangin habang dahan-dahang tumatalikod. "Dahil ang Sarina na kaharap mo ngayon, ang siyang maglilibing sa iyo." "Sigurado ka ba rito, Attorney Castillo? Ang ibig mong sabihin, handang mag-invest ang Villamor Legacy ng 50 million pesos as initial capital para sa merger? At mananatili pa rin akong Chief Operations Officer." Iyon ang nakasaad sa draft contract, Mr. Alcantara. Ang aming chairperson ay nakikita ang potensyal ng inyong kumpanya sa Southern Luzon. Pero syempre, kailangan ng Villamor ng assurance. We need you to consolidate all your assets, including your family properties and the logistics fleet, under one holding company. Ito ang magsisilbing collateral para sa malaking investment na ito. 50 million, Nico, do mo ba naririnig iyon? That's more than enough to pay off all your business loans. At makakabili na rin tayo ng bagong bahay sa Forbes Park. Hindi na natin kailangang tumira sa hamak na kondo na ito. Pero Attorney Castillo, medyo mabilis yata ang usapan. Ang kapatid ko, si Ramon, ay nagsasabing kailangan muna naming suriin ang mga clause tungkol sa asset transfer. Medyo risky raw ang ganitong setup. Mr. Alcantara, the chairperson is a very busy woman. Marami kaming ibang kumpanya na gustong makipag-partner sa amin. If you hesitate, we might offer this deal to your competitor, the Soriano Group. I heard they are also looking for a bailout. Nang marinig ni Bianca ang pangalan ng kanyang sariling pamilya, bigla siyang namutla. Alam niyang ang Soriano Group ay isang malaking bula na malapit ng pumutok.
Mabilis niyang hinawakan ng braso ni Nico. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela ng suit nito. Nico, don't be stupid. Huwag mong hayaang makuha ng iba ang pagkakataong ito. Si Ramon, ano ba ang alam niyan kundi uminom at magsugal? Isusuko mo ba ang kinabukasan natin dahil sa kaba ng kapatid mo? Pirmahan mo na yan. It's now or never. Huminga ng malalim si Nico. Ang kislap ng salapi sa kanyang mga mata ay tila isang lason na dahan-dahang lumalumpo sa kanyang kakayahang mag-isip ng matuwid. Sa harap niya, ang kontrata ay tila isang gintong hagdan patungo sa langit. Hindi niya alam na bawat baitang nito ay gawa sa marupok na papel na nakahandang silaban. Habang nangyayari ang negosasyon sa Manila, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang bumabaybay sa maalikabok na kalsada ng Batangas. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang pamilyar na gate, ang bahay ng mga Alcantara. Bumaba si Sarina. Suot ang kanyang malaking salamin at isang manipis na belo na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha. Ang tunog ng pag-apak ng kanyang sapatos sa tuyong lupa ay lumilikha ng isang malutong na ingay. Tila mga buto ng nakaraan na naglalangit-ngit. Tumingin siya sa paligid. Doon, sa tapat ng punong mangga, ay ang lugar kung saan siya unang nadapa noong gabi ng kanyang pag-alis. Ang putik ay wala na, pinalitan na ng tuyong alikabok, ngunit ang hapdi sa kanyang tuhod at ang bigat sa kanyang tiyan noon ay tila nararamdaman pa rin niya. Binili na po namin ang ari-ariang ito, Ma'am Sarina. Ang foreclosure papers mula sa bangko ay tapos na. Bukas na bukas din. Kailangang lisanin ng mga Alcantara ang lugar na ito. Ang ulat ng kanyang tauhan na nakasunod sa kanya. Mabuti. Ang maikli at malamig na sagot ni Sarina. Gusto kong manatili ang lahat ng gamit sa loob. Huwag ninyong itatapon ang kahit na ano. Gusto kong makita nila na ang lahat ng pinaghirapan nilang kunin sa akin ay pag-aari ko na ngayon. Naglakad si Sarina patungo sa kalsada kung saan siya tinulungan ni Mang Delfin. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad, isang malayo at matayog na imahe mula sa basang-basang babaeng nagmakaawa para sa kanyang buhay noon. Isang matinding emosyon ang humaplos sa kanyang dibdib. Hindi ito galit, kundi isang uri ng malungkot na tagumpay. Salamat, Mang Delfin, bulong ni Sarina sa hangin habang nakatingin sa malayo. Dahil sa inyo, natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Samantala, sa opisina ni Nico sa Manila, patuloy ang pagdiriwang. Nakapagdesisyon na si Nico. Kinuha niya ang kanyang panulat at sa ilalim ng mapanuring mata ni Attorney Castillo at sa udyok ng gahaman na si Bianca, ay mabilis niyang nilagdaan ang kanyang sariling hatol. Welcome to Villamor Legacy, Mr. Alcantara. Ang babi ni Attorney Castillo nang may isang pilit na ngiti habang tinitignan ang lagda ni Nico. Nang makaalis ang abogado, agad na nagbukas ng champagne si Nico. Cheers, Bianca! We are rich. Real rich this time. I love you, Nico. Sabi ko na nga ba, you're the smartest man I know. Ang tili ni Bianca habang humahalik sa pisngi ni Nico. Ngunit nang maupo si Nico sa kanyang table upang ligpitin ang kanyang mga gamit, napansin niya ang isang puting folder na nakapatong sa ibabaw ng kanyang keyboard. Wala ito doon kanina. Marahan niyang binuksan ang folder at ang kanyang baso ng champagne ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay, na lumikha ng isang basag na tunog sa sahig habang ang alak ay kumalat na parang dugo sa carpet. Sa loob ng folder ay ang mga kopya ng mga unpaid bank loans, mga listahan ng mga nakasanglang alahas na hindi na natubos, at isang serye ng mga larawan ni Bianca na nakikipag-usap sa isang kilalang loan shark sa Binondo. Ang bawat dokumento ay may tatak ng katotohanan na hindi kayang burahin ng anumang kasinungalingan. Bianca, ano ito? Ang nangangatog na tanong ni Nico. Ang kanyang boses ay tila isang mitsa na malapit ng sumabog. Namatay ang mangiti sa mga labi ni Bianca. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa folder at sa galit na mukha ni Nico. Ang katahimikan sa loob ng silid
ay naging mabigat at mapanakal, tila isang huling babala bago ang malakas na pagguho ng kanyang mga binuong balatkayo. Nico, makinig ka muna. I can explain everything. Those photos, those documents, someone is trying to frame me. Inggit lang sila sa atin dahil magiging bahagi na tayo ng Villamor. Shut up, Bianca. Stop lying. Nakasulat dito ang lahat. Ang mga utang mo, ang mga peking ari-arian ng pamilya mo sa probinsya, pati ang katotohanang ikaw ang lumalapit sa mga loan shark. I married you because I thought you were my ticket to the top. Pero ano ito? Isa ka lang palang pabigat na mas malala pa sa basura. Basura? Really, Nico? Coming from a man who kicked out his pregnant wife just to crawl into my bed? Huwag kang magmalinis. Pareho lang tayong gagamit. You used me for my supposed name. And I used you because I thought you were smart enough to get that merger. We're both frauds, so don't act like you're a victim here. You heartless woman. Wala kang alam kundi ang sarili mo. I sacrificed my family for you. I betrayed the only person who actually cared for me for this fake life with you. Then that's your problem, not mine. If you're so miserable, why don't you go back to that pathetic Serena? Oh, wait, you can't. Because you already destroyed her. Wala ka nang babalikan, Nico. So instead of shouting at me, why don't you focus on that contract? Iyon na lang ang meron tayo. Ang mga salitang binitawan ni Bianca ay parang mga latay ng apoy na humahagupit sa mukha ni Nico. Sa loob ng marangyang opisina, ang hangin ay naging mapanakal, puno ng puot at pagkamuhi. Tumingin si Nico sa babaeng kaharap niya. Ang babaeng akala niya ay ang kanyang swerte. Ngayon, ang nakikita na lamang niya ay ang makapal na kolorete na hindi kayang itago ang kapangitan ng ugali nito. Ang bawat kislap ng alahas ni Bianca ay tila nanunuya sa kanyang pagkakamali. Bago pa man makasagot si Nico, ang pinto ng opisina ay marahas na bumukas. Pumasok si Ramon. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at ang kanyang mga mata ay ligalig. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot at ang kanyang hininga ay amoy alak at kaba. Nico! Nico! Kailangan nating umalis. May mga pulis sa baba. Hinahanap nila ako. Ang sigaw ni Ramon habang mabilis na nilalapitan ang kanyang kapatid. Pulis? Bakit? Anong ginawa mo, Ramon? Ang tanong ni Nico. Ang kanyang puso ay lalong bumilis ang tibok sa takot. Iyong mga papel na pinapirmahan ko kay Sarina noon. Iyong mga forged signatures, someone found out. May nagsumbong sa Securities and Exchange Commission. Sabi nila, ginamit ko raw ang pangalan ng isang Sarina Villamor para kumuha ng illegal loans para sa kumpanya natin. Nico, hindi ko alam na Villamor ang gamit niyang apelyido sa records. I thought she was just a nobody. Nanlambot ang mga binti ni Nico. Ang pangalang Sarina Villamor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan gaya ng isang malakas na kulog. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magtagpi-tagpi. Ang pamilyar na pabango sa labi, ang biglaang interes ng Villamor legacy sa kanyang maliit na kumpanya, at ang folder na puno ng lihim ni Bianca na bigla na lamang sumulpot sa kanyang lamesa. Diyos ko! Ang mahinang bulong ni Nico habang napapaupo sa kanyang swivel chair. Siya ang chairperson. Si Sarina ang Villamor. What? Anong sinasabi mo, Nico? That poor pregnant woman is the CEO of the biggest conglomerate in the country? That's impossible. Imposible. Ang tili ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Hindi sila nakasagot nang muling tumunog ang telepono sa lamesa ni Nico. Ang tunog nito ay tila isang huling hantong. Marahang sinagot ni Nico ang tawag. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto. Mr. Alcantara, ang boses ni Attorney Castillo ay formal at walang bahid ng emosyon. I am calling to inform you that the chairperson has reviewed the final audit. Due to the discovery of fraudulent documents and illegal loans associated with your Chief Operations Officer, Mr. Ramon Alcantara, the Villamor Legacy Group is officially withdrawing the merger agreement. Effective immediately,
We are also calling in the collateral on the initial bridge loan. As per the contract you signed an hour ago, the ownership of Alcantara Logistics and all associated properties, including your family home in Batangas, is now being transferred to Villamor Legacy. Wait! Attorney Castillo, pag-usapan natin ito. Hindi ko alam ang ginawa ni Ramon. Please, huwag niyo kaming bawiin. Ang pagmamakaawa ni Nico, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. The decision is final, Mr. Alcantara. Oh, and one more thing. Ang chairperson ay nagpadala ng isang espesyal na imbitasyon para sa inyong tatlo. Mayroon siyang gaganaping victory gala sa Manila Hotel bukas ng gabi. Sabi niya, gusto niyang makita ang inyong mga mukha kapag tinanggap niya ang kanyang bagong korona bilang reyna ng industriya. Good luck, Mr. Alcantara. You're going to need it. Naputol ang linya. Ang tanging naririnig na lamang ni Nico ay ang tunog ng sarili niyang mabilis na paghinga at ang hagulgol ni Bianca sa sulok. Si Ramon naman ay tuluyan ng napaluhod sa sahig. Hawak-hawak ang kanyang ulo sa sobrang desperasyon. Sa gitna ng kaguluhang iyon, isang marahang katok ang narinig sa pinto. Isang courier ang pumasok at naglapag ng isang majing sobre na may gintong tatak. Sa loob nito ay 3 madadignidad na invitation cards. Bawat isa ay may nakasulat na pangalan sa magandang kaligrapiya. Nico Alcantara, Bianca Soriano, at Aling Lourdes Alcantara. Kinuha ni Nico ang card at naramdaman niya ang kapal ng mamahaling papel. Ang gintong tinta ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng opisina, tila isang huling sampal ng katotohanan. Ang bawat letra ay isang paalala na ang lahat ng kanyang tinatamasa ay hiram lamang at ang tunay na nagmamay-ari nito ay ang babaeng kanyang itinaboy sa gitna ng unos. Victory Gala? Ang bulong ni Nico, ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkatalo at kahihiyan. Pupunta tayo. Pupunta tayo para makita ang katapusan nating lahat. Nico, ayusin mo naman ang kurbata mo. We need to look like we still have money. Kapag nakita tayo ng chairperson, kailangang isipin niya na we are still valuable partners. And you, Aling Lourdes, stop crying. Ang pamumula ng mga mata mo ay hindi nakakatulong sa image natin. Bianca, hindi mo ba naiintindihan? Wala na tayong kumpanya. Wala na tayong bahay. We are here to beg for mercy, not to show off. Nay, ayos lang ba kayo? Kaya niyo bang maglakad? Nico, anak, masama ang pakiramdam ko. Parang hindi ko kayang harapin ang mga tao rito. Ang bawat tingin nila ay tila sumusumbat sa akin. At ang singsing ni Sarina ay tila bumibigat sa bulsa ko. Nay, please, kaunting tiis lang. This is our last chance. Kung hindi natin mapapakiusapan ang CEO ng Villamor, matutulog tayo sa kalsada bukas. Ang lobby ng Manila Hotel ay punong-puno ng mga taong kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana at ang marahang himig ng orkestra ay lumilikha ng isang kapaligiran ng labis na karangyaan. Sa gitna ng ningning ng mga chandelier, ang pamilya Alcantara ay tila mga anino na naliligaw. Si Bianca ay pilit na itinatago ang kanyang kaba sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang baba, habang si Nico ay panayang punas ng pawis sa kanyang noo. Kahit napakalamig ng aircon, sa bawat hakbang nila sa loob ng Grand Ballroom, nararamdaman nila ang mga mapanuring tingin ng mga negosyante. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Alcantara Logistics ay mabilis na kumalat at ang kanilang presensya sa party ay tila isang malaking palaisipan para sa lahat. Ladies and gentlemen, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan na nagpatahimik sa lahat ng usapan. Ang sandaling hinihintay nating lahat. Narito na ang babaeng nagpabago sa mukha ng ating industriya sa loob lamang ng maikling panahon. Ang chairperson at CEO ng Villamor Legacy Group. Ang lahat ng ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay, maliban sa isang maliwanag na spotlight na nakatutok sa tuktok
ng malaking hagdanan. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto sa itaas ay tila isang hudyat ng muling pagkabuhay. Isang babae ang lumabas mula sa dilim. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na tila gawa sa mga talulot ng pinakamagandang rosas. Ang bawat hakbang niya, pababa ng hagdan, ay puno ng grasya at kapangyarihan. Ang kanyang maikling buhok ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ng lahat ay ang sanggol na kanyang karga, isang batang nakasuot ng puting bestido, mahimbing na natutulog sa bisig ng kanyang ina. Nabitawan ni Nico ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng nabasag na kristal sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa sobrang gulat. Sa Sarina, ang mahinang bulong ni Nico, ang kanyang boses ay tila isang hiningang nawawala sa hangin. Sa tabi niya, si Aling Lourdes ay napahawak sa braso ng isang upuan bago tuluyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaluhod ang matanda sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa babaeng nasa hagdanan. Ang babaeng pinalayas niya sa gitna ng ulan. Ang babaeng tinawag niyang malas, ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang isang reyna. Hindi maaari. Hindi ito totoo. Ang nauutal na sabi ni Bianca. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot at inggit. Nagpatuloy si Sarina sa paglalakad pababa. Ang kanyang mukha ay parang isang estatwa ng marmol, maganda ngunit malamig at walang bahid ng emosyon. Nang makarating siya sa gitna ng ballroom, ang lahat ng tao ay dahan-dahang tumabi upang bigyan siya ng daan. Ang kanyang direksyon ay diretso patungo sa kinaroroonan ng mga alkantara. Huminto si Sarina sa tapat nila. Ang amoy ng kanyang pabango, ang pamilyar na bango ng mga rosas, ay bumalot sa kanila. Tila isang paalala ng bawat sandaling kinalimutan nila. Tumingin si Sarina kay Aling Lourdes na nasa sahig. Pagkatapos ay kay Bianca na hindi makatingin ng diretsyo. At huli ay kay Nico. Ang mga mata ni Sarina ay tila mga talim na humihiwa sa kaluluwa ni Nico. Walang bakas ng galit, walang bakas ng pait. Ang nakita lamang ni Nico ay ang isang malalim at nakakatakot na kawalan ng pakiramdam. Sarina, Sarina, makinig ka. Ang pakiusap ni Nico habang pilit na humahakbang palapit, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang braso ni Sarina. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Kung alam ko lang, bago pa man dumampi ang kamay ni Nico sa tela ng kanyang gown, dalawang malalaking lalaking naka-Amerikana ang mabilis na humarang sa harap niya. Ang bawat galaw ng mga bodyguard ay mabilis at walang pasubali na nagtulak kay Nico pabalik sa kanyang kinatatayuan. Marahang inayos ni Sarina ang pagkakakarga kay Amara. Na tila ba ang presensya ni Nico ay isang maliit na insekto lamang na kailangang ipagpag. Tumingin siya kay Attorney Castillo na nasa kanyang tabi at pagkatapos ay muling ibinaling ang kanyang paningin sa pamilyang Alcantara nang may isang mapait at mapanghamak na ngiti. Sino po sila, Attorney Castillo? Ang tanong ni Sarina. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, sapat na para marinig ng mga tao sa paligid. May mga estranghero ba tayong hindi naimbitahan sa aking selebrasyon? Ang bawat salita ni Sarina ay tila isang saksak sa dibdib ni Nico. Ang pagkakait nito sa kanyang pagkakakilanlan ay mas masakit pa sa anumang sampal o mura. Ang lalaking dati ay itinuring niyang lahat, ngayon ay itinuring na lamang na isang estranghero sa harap ng lahat ng tao. Sarina, ako ito, ang asawa mo, ang ama ng anak mo. Ang sigaw ni Nico sa desperasyon habang pilit siyang kinakaladkad ng mga security guard patungo sa labas. Hindi man lamang lumingon si Sarina. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa stage. Ang bawat hakbang niya ay isang deklarasyon ng kanyang ganap na tagumpay. Ang tanging naiwan sa ballroom ay ang tunog ng paghikbi ni Aling Lourdes at ang nakabibinging katahimikan ng isang buhay na tuluyan ng nagiba. Mr. Ramon Alcantara, inaasahan po namin ang inyong pakikipagtulungan.
Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo dahil sa mga kaso ng estafa, falsification of public documents, at illegal acquisition of loans. Sumama po kayo sa amin ng mapayapa. Sandali! Hindi niyo pwedeng gawin ito. Mali ang impormasyon niyo. Nico, Bianca, tulungan niyo ako. Hindi ko ito kayang mag-isa. Ramon, huwag mo akong idamay. I told you to be careful with those signatures. Wala akong kinalaman sa mga kalokohan mo. Officers, please take him away. He's making a scene in front of my guests. Guests mo? Bianca, gising. Wala ka ng kahit na ano. Ang kumpanyang ito, ang party na ito, lahat ng nakikita mo ay pag-aari na ng Villamor. You are just a parasite who's about to be kicked out. Tumahimik ka, Ramon. Guards, ilabas niyo na ang taong ito. He's ruining my night. Ang kaguluhan sa gitna ng ballroom ay tila isang malupit na palabas para sa mga panauhin. Ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Ramon ay umalingaw-ngaw na naging hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Habang kinakaladkad si Ramon, palabas ng mga otoridad, ang kanyang mga sigaw ng panunumbat ay dahan-dahang naglaho na iniwan ng isang nakabibinging katahimikan sa paligid ni Nico at Bianca. Ngunit hindi doon natapos ang lahat. Habang sinusubukan ni Bianca na lumabas ng hotel upang takasan ang kahihiyan, isang grupo ng mga lalaking may mga bit-bit na folder ang humarang sa kanyang daan sa may foyer. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga boses ay puno ng panggigipit. Miss Bianca Soriano, kami ang kinatawan ng Manila Credit Holdings. Ang inyong mga utang na nagkakahalaga ng mahigit 15 milyong piso ay overdue na. Dahil sa pagbagsak ng Soriano Group, kailangan naming simulan ang pag-seize sa inyong mga personal na gamit, kasama na ang mga alahas at sasakyang dala ninyo ngayon. What? You can't do this. This is a public place. Huwag niyo akong hawakan. Nico, do something. Napatitig si Nico sa kanyang kasintahan. Ang babaeng dati ay tila isang diyosa sa kanyang paningin. Ngayon ay tila isang desperadang pulubi na pilit na itinatago ang kanyang mga pekeng hiyas mula sa mga maniningil. Wala na siyang naramdamang pag-ibig, kundi isang matinding pagkamuhi sa sarili dahil sa kanyang pagiging hangal. Tinalikuran ni Nico si Bianca at muling bumalik sa loob ng ballroom. Sa gitna ng liwanag, nakita niya si Sarina na nakatayo malapit sa stage, payapang nakikipag-usap sa ilang mga matataas na opisyal. Sa kanyang tabi ay si Mang Delphine, ang matandang draper ng Diyip na ngayon ay maayos na nakasuot ng barong at may bakas ng kagalakan sa mukha. Ang makita ang taong tumulong sa kanyang asawa sa oras ng pangangailangan ay tila isang sampal ng katotohanan para kay Nico. Mabilis na lumapit si Nico, hindi alintana ang mga security guard na handang humarang sa kanya. Napaluhod siya sa harap ni Sarina, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa pagmamakaawa at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Sarina, please, kahit para na lang sa anak natin, patawarin mo ako. Nabulag ako ng ambisyon pero mahal kita. Mahal ko si Amara. Hayaan mo akong maging ama sa kanya. Hayaan mo akong bumawi sa lahat ng pagkakamali ko. I'll do anything. Just please, don't take my daughter away from me. Marahang ibinigay ni Sarina ang natutulog na si Amara kay Lola Ines upang hindi ito magising sa ingay. Pagkatapos, humarap siya kay Nico, ang kanyang tindig ay matayog at ang kanyang mga mata ay walang kahit katiting na awa. Anak natin? Nico, nakalimutan mo na yata ang sinabi mo noong gabi ng anibersaryo natin. Sabi mo, ang pagbubuntis ko ay isang kadenang nais mong kalasin. Sabi mo, wala akong silbi sa mga plano mo. Ang anak na tinatawag mo ngayon ay ang parehong bata na itinaboy mo sa gitna ng unos at putik. Sarina, nagkamali ako. I was stupid, pero dugo ko pa rin ang nananalaytay sa kanya. Dugo? Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Sarina. Kinuha niya ang isang kulay asul na envelope mula kay Attorney Castillo at inihagis ito sa harap ni Nico.
Basahin mo ang DNA report na yan. Oo, ikaw ang ama. Ngunit basahin mo rin ang kasunod na dokumento. Iyan ang ulat ng pulisya at ng ospital tungkol sa abandonment of a pregnant woman in distress. Sa ilalim ng batas at dahil sa mga ebidensyang hawak namin tungkol sa iyong pagtataksil at kawalan ng suporta, opisyal nang tinanggal ang lahat ng karapatan mo bilang ama ni Amara. Hindi, hindi mo pwedeng gawin ito. Karapatan ko ang makita siya. Ang tanging karapatan na natitira sa iyo, Nico, ay ang panoorin kami mula sa malayo habang bumubuo kami ng buhay na wala ka. Lahat ng pag-aari mo, ang kumpanya mo, ang bahay mo, pati ang dangal mo, ay nakuha ko na. Wala ka ng kahit na isang sentimo sa pangalan mo. At kung susubukan mong lumapit sa amin, ang mga abogado ko ang magsisiguro na sa kulungan ka, susunod kay Ramon. Humarap si Sarina kay Mang Delfin at ngumiti ng tapat, ang unang tunay na ngiti na nakita ni Nico sa kanyang mukha. Salamat muli, Mang Delfin. Dahil sa inyo, ligtas kaming nakarating sa puntong ito. Walang anuman, iha. Ang katarungan ay laging dumarating para sa mga pusong tapat. Ang sagot ng matanda habang tinatapik ang balikat ni Sarina. Naglakad si Sarina palayo. Ang kanyang boses ay nangingibabaw habang nagbibigay ng huling pahayag sa mga panauhin. Si Nico ay naiwang nakaluhod sa gitna ng malawak na ballroom, mag-isa at wasak. Ang mga security guard ay lumapit at hinawakan siya sa magkabilang braso upang ilabas ng hotel. Nang mailabas si Nico, bumuhos ang malakas na ulan sa Manila. Nakatayo siya sa labas ng Marangyang Hotel, basang-basa at nanginginig, tila isang salamin ng imahe ni Sarina noong gabi ng kanilang paghihiwalay. Nakita niya ang paglabas ng mahabang limusin ni Sarina. Sa loob ng sasakyan, nakita niya ang anino ng kanyang asawa at anak, dahan-dahang lumalayo, patungo sa isang liwanag na kailanman ay hindi na niya mararating. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, ngunit wala nang sinumang naroon upang abutan siya ng kapote o iligtas siya sa dilim. Ang gabi ay naging piping saksi sa huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Huwag ka nang lumuhod sa harap ko, Aling Lourdes. Hindi na kailangan ng ganyang uri ng palabas sa loob ng aking opisina. Hindi ito palabas, Sarina. Nandito ako dahil hindi na ako makatulog sa gabi. Ang bawat tibok ng puso ko ay tila bumubulong ng iyong pangalan at ng aking mga kasalanan. Wala akong hinihinging pera, wala akong hinihinging pabor. Gusto ko lang na malaman mo na ikaw ang pinakamabuting bagay na nangyari sa pamilya namin at kami ang pinakamasamang bagay na nangyari sa buhay mo. Huli na ang mga salitang yan, hindi ba? Noong kailangan ko ng kalinga, pinto ang ipinaharap niyo sa akin. Noong kailangan ng apo niyo ng proteksyon, putik ang ibinigay niyo. Alam ko, Sarina, at iyon ang habambuhay na magiging parusa ko. Ang makita ang singsing na ito at maalala kung paano ko itinapon ang isang anghel para sa isang dyablo. Patawarin mo ako, iha. Hindi para bumalik ka, kundi para lang hindi ako mamatay na may dalang bigat sa aking kaluluwa. Ang katahimikan sa loob ng malawak na opisina ni Sarina ay naging kasing bigat ng mga huling salita ni Aling Lourdes. Nakatayo ang matanda, nakayuko, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalapag sa lamesa ang maduming singsing sa kasal na matagal na niyang itinatago. Ang hitsura ni Aling Lourdes ay malayo sa dating mapangapi at matapobreng biyenan. Ang kanyang katawan ay tila lumiit. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linyang ukit ng matinding pagsisisi at paghihirap. Tinitigan ni Sarina ang singsing. Ang gintong yon ay wala ng kinang, tila isang bangkay ng kanyang nakaraan. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, nararamdaman niya ang unt-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Ang galit na dati ay tila isang nagbabagang uling ay dahan-dahang naging abo. Pinapatawad ko na kayo, Aling Lourdes, ang mahinang sabi ni Sarina, ngunit may kalakip na pinalidad. Pinapatawad ko kayo hindi dahil karapat-dapat kayo,
kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang puot ninyo sa aking puso. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang Sarina na naging manugang ninyo ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang babaeng kailangan ninyong igalang mula sa malayo. Inabot ni Sarina ang isang dokumento at iniabot ito sa matanda. Iyan ay isang buwan ng allowance na sapat para sa inyong mga gamot at pagkain. Hindi ito galing sa obligasyon, kundi galing sa huling bahagi ng aking pagkatao na natitirang tao pa rin. Mabuhay kayo ng payapa, Aling Lourdes, at huwag na kayong babalik dito. Nang lumabas ang matanda na may dalang mga luha ng pasasalamat, naupo si Sarina at tumingin sa labas ng bintana. Ang langit ng Manila ay asul at payapa. Sa kabilang bahagi ng lungsod, alam niyang si Nico ay nabubuhay na ngayon sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto. Nagtatrabaho bilang isang hamak na kargador upang mabuhay, malayo sa karangyaan at kapangyarihang dati ay kinalolokohan nito. Ang balita tungkol sa pagkakakulong ni Ramon at ang pagtatago ni Bianca dahil sa mga utang ay naging bahagi na lamang ng mga tsismis sa pahayagan na hindi na binabasa ni Sarina. Ilang linggo matapos ang pangyayaring yon, nagtungo si Sarina sa Iloilo. Ang malawak na baybayin ng kanilang ari-arian ay naging saksi sa kanyang dahan-dahang paggaling. Naglalakad siya sa tabing dagat, ang kanyang mga paa ay dahan-dahang lumulubog sa basang buhangin habang ang maliliit na alon ay humahalik sa kanyang balat. Ang hangin ay amoy alat at kalayaan. Sa kanyang tabi, ang maliit na si Amara ay masayang naglalaro. Ang mga tawa nito ay tila isang himig na nagpapagaan sa buong paligid. Isang lalaki ang dahan-dahang lumapit sa kanila, si Attorney Castillo. Ang kanyang formal na anyo ay bahagyang nagbago. Mas relax at may bakas ng isang tapat na kaibigan. Chairperson, handa na ang lahat para sa launching ng Amara Foundation sa susunod na buwan. Ang mga shelter para sa mga ina at anak na biktima ng pang-aabuso ay tapos na. Ang sabi ni Attorney Castillo habang nakatingin sa dagat. Salamat, Attorney. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo. Ang sagot ni Sarina nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang anak. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko, Sarina. Pero higit pa doon, masaya akong makita kang ganito. Malaya at masaya. May isang uri ng kislap sa mga mata ng abogado na hindi maikakaila. Isang tahimik na paghanga na higit pa sa profesionalismo. Ngunit pinili nitong manatili sa tamang distansya. Ngumiti si Sarina, isang tunay at payapang ngiti. Nang sumapit ang gabi, kumuha siya ng isang maliit na lalagyan ng apoy at isang lumang litrato. Ang tanging litrato ng kanyang kasal na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga gamit. Ang mukha ni Nico at Sarina sa litrato ay puno ng mga ngiting hindi na kailanman magbabalik. Inilapit ni Sarina ang dulo ng litrato sa apoy. Ang dahan-dahang paglamon ng ningas sa papel ay lumikha ng isang maliwanag na kislap sa gitna ng dilim. Pinanood niya ang pag-abo ng imahe ni Nico, ang paraan ng pagkulubot ng papel hanggang sa maging itim na alabok na lamang ito. Ang bawat hibla ng kanyang nakaraan ay tinangay ng hangin patungo sa malawak na karagatan. Paalam, Nico, bulong ni Sarina sa gabi. Salamat sa sakit, dahil doon ko natagpuan ang aking tunay na lakas. Tumayo siya at pumasok sa loob ng mansion kung saan naghihintay ang liwanag at ang yakap ng kanyang anak. Ang gabi ay hindi na nakakatakot dahil ang buwan ay nagsisilbing gabay sa kanyang bagong landas. Mama! Mama! Attorney Castillo, narinig mo ba yon? Sinabi niya ang unang salita niya. Amara, baby, can you say it again? Mama? Narinig ko, Sarina. At mukhang hindi lang ako ang nakapansin. Buong mansion yata ay nagdiriwang dahil sa unang salita ng ating munting prinsesa. She really is a Villamor. Napakabilis matuto at napakatapang ng boses. Akala ko noon, hinding-hindi ko na maririnig ang ganitong klaseng tawa sa loob ng buhay ko. Akala ko, ang tanging maririnig ko na lang habang buhay
ay ang tunog ng sarili kong pag-iyak sa gitna ng dilim. Huwag mo nang isipin ang dilim, Sarina. Tignan mo ang paligid mo. Napakaraming liwanag na naghihintay sa'yo. At narito kami. Hindi ka na muling mag-iisa. Ang sikat ng araw sa hardin ng Villamor Mansion ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa lahat ng dumalo sa unang kaarawan ni Amara. Ang paligid ay punong-puno ng mga makukulay na bulaklak at mga puting lobo na dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang amoy ng sariwang luto na pagkain at ang matamis na samyo ng cake ay humahalo sa kagalakan ng mga panauhin. Walang bahid ng pait, walang bakas ng nakaraan. Tanging pag-asa lamang ang nananalaytay sa bawat sulok ng hardin. Nakatayo si Sarina sa gitna ng damuhan. Suot ang isang simpleng puting bestido na nagpapakita ng kanyang likas na ganda at kapangyarihan. Sa kanyang bisig, ang isang taong gulang na si Amara ay panay ang kaway ng maliliit na kamay. Ang mga mata nito ay kumikinang sa kuryosidad. Ang bata ay ang buhay na imahe ng katatagan ni Sarina. Isang bunga ng pag-ibig na dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas makinang pa sa ginto. Sa isang sulok, nakaupo si Mang Delfin na ngayon ay isa na sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Sarina sa Iloilo. Kasama nito si Lola Ines na hindi mapigilan ang pagluha sa tuwa habang pinapanood ang mag-ina. Ang mga taong ito na naging pamilya ni Sarina sa oras ng kanyang pinakamalalim na pighati. Ang siyang mga tunay na saksi sa kanyang muling pagbangon. Habang nagkakasiyahan ang lahat, napatingin si Sarina sa malayo, sa labas ng malaking gate ng kanilang ari-arian. Alam niyang sa kabilang bahagi ng mundo, ang hustisya ay patuloy na gumagalaw. Si Ramon ay nagsisilbi na ng kanyang hatol sa loob ng kulungan. Ang kanyang mga pangarap na yumaman ng mabilis ay nauwi sa rehas at pagsisisi. Si Bianca naman ay balita niyang lumuwas ng bansa upang takasan ang mga utang, nabubuhay sa takot at pagtatago, malayo sa marangyang buhay na dati ay kinalolokohan nito. At si Nico? Ang huling balita ay nakita itong nagtatrabaho bilang isang kargador sa pier ng Manila. Ang lalaking dati ay ayaw madumihan ang mga kamay, ngayon ay nabubuhay sa bawat sentimong pinaghihirapan ng kanyang pawis. Minsan, naiisip ni Sarina kung naaalala pa ba nito ang gabi ng kanilang paghihiwalay, ngunit agad din niyang iwinawaksi ang isiping iyon. Ang buhay ni Nico ay hindi na bahagi ng kanyang kwento. Chairperson, ang mga reporters sa labas ay nagtatanong kung maaari ka raw nilang kapanayamin para sa isang special feature tungkol sa The Woman of the Year. Ang sabi ng kanyang assistant na lumapit ng may paggalang. Tumingin si Sarina kay Attorney Castillo na tumango naman ng may ngiti. Inayos ni Sarina ang kanyang tindig, hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Amara at humarap sa mga kamera ng may buong kumpiyansa. Salamat sa inyong pagpunta. Ang simula ni Sarina, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa buong hardin. Maraming nagtatanong kung ano ang sikreto ng aking tagumpay. Akala ng marami, ito ay tungkol sa pera o kapangyarihan ng pamilya Villamor. Ngunit ang totoo, ang tagumpay ko ay nagsimula nang matutunan kong mahalin ang sarili ko higit sa sinumang tao. Ang bawat sugat na natamo ko ay hindi naging dahilan para ako ay sumuko, kundi naging mga peklat na nagpapaalala sa akin na ako ay isang survivor. Huminto siya sandali at tumingin ng diretso sa lente ng kamera. Tila ba kinakausap niya ang bawat babaeng nakikinig sa kanya mula sa malayo. Para sa lahat ng kababaihang nakaranas na maapi, mapagkanulo o maiwan sa gitna ng ulan, huwag kayong matakot sa dilim. Ang gabi ay pansamantala lamang. Darating ang panahon na kayo mismo ang magsisilbing liwanag sa sarili ninyong buhay. Tandaan ninyo, ang pagiging reyna ay hindi nakadepende sa lalaking nasa tabi nyo, kundi sa korona ng dangal na suot nyo sa inyong mga puso. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa hangin. Sa mga sandaling iyon,
Dahan-dahang lumapit si Attorney Castillo at inabutan si Sarina ng isang baso ng katas ng prutas. Ang kanilang mga kamay ay bahagyang nagdaop. At sa sandaling iyon, isang munting kilig ang humaplos sa puso ni Sarina. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, ngunit ngayon ay malaya na niyang tinatanggap. Cheers to a new beginning, Sarina, ang bulong ni Attorney Castillo. Ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na paghanga. Cheers to a life worth living, ang sagot ni Sarina habang itinataas ang kanyang baso. Habang lumulubog ang araw, ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila. Tila isang napakagandang painting na naghuhudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang pagsisimula ng isang bagong bukas. Si Sarina Villamor ay hindi na lamang isang biktima ng tadhana. Siya na ang manunulat ng kanyang sariling kapalaran, ang reynang muling nahanap ang kanyang trono sa gitna ng pagmamahal ng kanyang anak at ng kapayapaan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat halakhak ni Amara ay tila isang panalangin na natupad. At sa puso ni Sarina, alam niyang anuman ang dalhin ng bukas, handa na siyang harapin ito ng may talino, ng may tapang, at ng may pusong marunong tunay na magmahal. Lumipas ang 5 taon na parang isang mabilis na pag-agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng mga binitawang pangako ng kasalukuyan. Ang bawat umaga sa buhay ni Sarina Villamor ay hindi na nagsisimula sa takot o sa bigat ng obligasyong hindi pinapahalagahan. Sa halip, ito ay nagsisimula sa tunog ng maliliit na hakbang ni Amara sa pasilyo at sa samyo ng sariwang kape na inihahanda ni Lola Ines sa kusina. Isang hapon, habang sakay ng kanyang sasakyan patungo sa isang charity gala para sa mga inabandunang ina, huminto ang sasakyan ni Sarina sa isang masikip na kalsada sa tapat ng isang pampublikong palengke. Ang trapiko ay tila walang galaw at ang ingay ng mga tao at sasakyan ay bumabalot sa paligid. Mula sa kanyang bintana, napansin ni Sarina ang isang lalaki na may pasan-pasan na mabigat na sako ng bigas. Ang katawan nito ay hapo. Ang suot na damit ay butas-butas at basa ng pawis, at ang mukha ay tila mas matanda pa sa tunay nitong edad. Iyon si Nico, na patitig ang lalaki sa malaking billboard sa tapat ng palengke. Isang anunsyo para sa Amara Foundation kung saan makikita ang nakangiting mukha ni Sarina. Nakita ni Sarina ang panginginig ng mga balikat ni Nico at ang dahan-dahang pagyuko nito. Tila ba ang bigat ng sakong pasan niya ay hindi lamang bigat ng bigas, kundi ang bigat ng lahat ng kanyang maling desisyon. Walang naramdamang galit si Sarina. Wala ring puot. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na katahimikan at isang uri ng habag na ibinibigay sa isang taong tuluyan nang nalimutan ng panahon. Mama, bakit ka po nakatingin sa labas? May kailangan po ba tayo sa palengke? Ang tanong ni Amara, na ngayon ay isang masayahing batang babae na may suot na kulay rosas na bestido. Ngumiti si Sarina at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Wala anak, may naalala lang si Mama na isang lumang kwento. Pero tapos na yon, hindi na natin kailangang balikan ang mga pahinang punit-punit na. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang gumalaw ang trapiko. Ang sasakyan ni Sarina ay lumagpas sa kinaroroonan ni Nico. Dahan-dahang iniwan ang anino ng nakaraan sa likuran ng mausok na kalsada. Hindi lumingon si Sarina. Ang kanyang paningin ay nakatuon na lamang sa unahan, kung saan naghihintay ang liwanag ng auditorium at ang mga taong handang makinig sa kanyang mga salita ng pag-asa. Nagawa na ni Sarina ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang paglalakbay, ang patawarin ang kanyang sarili. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok, sa pagtitiwala ng labis, at sa pananatili sa isang lugar kung saan hindi siya pinapahalagahan. Ang pagpapatawad na yon ang naging susi upang tuluyan siyang makalaya mula sa rehas ng kanyang mga karanasan sa Batangas. Hindi na siya biktima. Siya ay isang arkitekto ng sarili niyang kaligayahan. Sa loob ng auditorium,
Matapos ang kanyang talumpati, sinalubong siya ni Attorney Castillo sa backstage. Ang lalaki ay may bitbit na isang bungkos ng mga sariwang rosas at isang mapayapang ngiti na tila nagsasabing hindi na siya muling hahayaang maligaw sa dilim. Walang kailangang sabihin dahil ang bawat sulyap nila ay puno ng pangunawa at paggalang. Ready to go home, Sarina? Ang tanong ni Attorney Castillo habang inaalok ang kanyang braso. Yes, ready na kaming umuwi. Ang sagot ni Sarina habang hawak ang kamay ni Amara. Ang kwento ni Sarina Villamor ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal o sa pagkakaroon ng limpak-limpak na salapi. Ito ay nagtapos sa isang tahimik na gabi sa Iloilo habang pinapanood niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog sa isang bahay na puno ng tunay na pagmamahal. Ito ay nagtapos sa pagkaunawa na ang korona ng isang reyna ay hindi nakukuha sa pagsuko, kundi sa lakas ng loob na iwan ng basahang hindi na kailanman magiging bahagi ng kanyang marangal na kasuutan. Ang sikat ng buwan sa labas ng bintana ay nagsisilbing saksi sa katahimikan ng kanyang puso. Wala ng mga unos, wala ng mga luha sa gitna ng ulan. Ang tanging nananatili ay ang liwanag ng isang bagong simula na kailanman ay hindi na muling magdidilim. Sa dulo ng lahat, natututunan ni Sarina ang pinakamahalagang aral. Ang kaligayahan ay hindi isang destinasyon na ibinibigay ng iba, kundi isang desisyon na ginagawa natin para sa ating sarili sa bawat tibok ng ating puso.